Tito Densyo Love Stories presents The Billionaire's Hidden Desire, written by Cold Precious. Isang nakakabinging tugtugan ang naririnig sa entablado. Kanya-kanyang hiyawan ang mga kalalakihan habang nakatitig sa magandang dalaga na gumigiling habang wala ng kahit na anong saplot. Ang sexy naman ng babaeng to, nakangising sambit ni Damian na isa sa mga nanonood. Napakatambok pa ng balakang nito, kay sarap lamasin. Mariin na bulong ni Totoy na halos kaedad lang ni Annie at puno ng pagnanasa na tiningnan ang katawan ng dalaga. Ang lulusog pa ng hinaharap nito na tila saktong-sakto sa palad ko. Kagatlabi namang saad ni JC na isa sa mga nanonood at naglalaway na pinagmamasdan ang dalaga. Napalingon ang isa sa nanonood sa tinura nito at masama siyang tiningnan. Sa akin siya mapupunta. Mariin na sambit ni Totoy at kwinelyuhan si JC. Hindi. Anong sayo? Sa akin ang babaeng yan. Apila naman ni JC. Habang si Annie ay pilit na ngumingiti habang patuloy na gumigiling sa kanilang harap. Para ako sa inyong lahat, boys. Gaya nga ng kasabihan, sharing is caring. Maharot nitong sambit habang patuloy na gumigiling sa kanilang harapan. Sa kabilang banda ay nagkukumahog si Sebastian Montessori, isang kilalang negosyante sa larangan ng alak. Hindi ito mapakali at bakas ang pag-aalala sa kanyang striktong mukha dahil bumaba ang sales ng kanyang kumpanya. Napabuntong hininga na lang ito at napasandal sa kanyang kinauupuan. Napaigtad ito nang nagmamadaling dumating ang kanyang sekretarya na si Elena Estrada. Napairap na lang si Sebastian nang makitang nakapustura na naman ito at naka-shades pa. Alisin mo nga yan. May pa-shade-shade ka pang nalalaman. Magbe-beach ka ba? Naiinis na suway nito na siyang ikinairap ni Elena. Sa ating dalawa, boss, mukhang ikaw ang magbe-beach. Naka-Hawaiian shirt ka pa, oh. Mapang-asar na ganti nito na siyang kinaigting ng panga ni Sebastian. Shut up. What brings you here? Naubusan ng pasensya nitong sambit. Chill lang, boss. Bismood ka na naman. Napatikim na lang si Elena nang tingnan siya nito ng masama na pinapahiwatig na hindi siya nakikipagbiruan. May na-receive po akong email, boss, galing sa Sexy Bar. Isa sa kilalang bar sa Pilipinas. Gusto nila na gawin tayong supplier. Maganda yun, boss. Para maging panimula, para mabawi natin yung mga bumabang sales ng kumpanya. Suhestyon ni Elena. Umiling lang si Sebastian at marahas na tumayo. Alam mo naman ang pinakaayaw ko sa lahat, ang maingay na lugar. Sus, bakit hindi mo ayawin ang sarili mo? Mas maingay ka mga kesa sa bar? Mahinang bulong ni Elena. May sinasabi ka ba? Mariing sambit ni Seb. Wala po, sir. Patay mali siya nitong sagot habang umiiling. Napabuntong hininga na lang si Sebastian at napasandal sa malambot niyang sofa habang pinag-iisipan kung tatanggapin niya ba ang pagiging supplier ng bar. Tatanggapin ko ba? Mahinang bulong nito sa sarili. Makalipas ang nakaraang linggo, mas lalo pang bumaba ang sales ng kumpanya. Ang masama pa ay bumaba rin ang rank niya bilang isa sa pinakamayamang bilyonaryo sa Pilipinas. Ayaw na ayaw pa naman ni Sebastian ang nilalamangan, kaya nagpupuyos ito sa galit. Napakuyom na lang ng kamao si Sebastian na tinungo ang bar na iyon. Chill ka lang, sir. Parang sasaba ka naman sa madugong gera dahil sa asal mong yan. Nakangising sambit ni Elena. Shut up, will you? Pag hindi ka tumahimik, ipapahalik kita sa mga hosto dito. Mariing banta nito na kinaputla ni Elena. Wala naman pong ganyanan, boss. Eto, tatahimik na. Umakto pa ito na sinisiper ang bibig. Sa kanilang pagpasok, hindi kaaya-ayang amoy ang sumalubong sa kanila
Kaya napaubo na lang si Sebastian, kaya dali-daling inabot ni Elena ang panyo nito na agad naman nitong kinuha. I hate this place. Nandidiring bulong ni Sebastian. Boss, don't be so picky. Wala naman tayong choice. At saka ang daming bebot dito. Ang sesexy pa. Nakangising sambit ni Elena habang nagtaas baba ang kilay. Umirap na lang si Sebastian at nagkibit balikat. Sexy nga, pero mga laspag naman. Nandidiri nitong sambit habang mapang-insulto na nakatingin sa mga prostitute na gumigiling sa entablado. Kung sa bagay po. Nakangising tumatango si Elena na tila nakikisang-ayon. Pero maswerte pa rin sila kasi nakamtan na nila ang tinatawag na heaven. Hindi gaya ng iba dyan, makunat na. Mapang-asar na sambit nito habang nakatingin kay Seb na tila pinaparinggan niya. Namula ang mukha ni Sebastian sa sobrang pikon. Kita na rin ang mga litid ng ugat sa noo na senyales ng matinding galit. Nagngingit-ngit ang ngipin nito habang masama ang tingin sa kanyang sekretarya. That brat! Kung magpapakontest ng pag-aasar, ay palagi siyang talo sa kanyang sekretarya. Sa oras nang makahanap na siya ng bago, ay papalitan na niya ito kasi palagi na lang nitong sinisira ang araw niya. Baka tuluyan siyang makuha ni Satanas kapag nanatili ito sa kanyang tabi. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili at tinungo ang table kung saan sila magkikita ng may-ari ng bar. Habang ngiting tagumpay si Elena na nakabuntot sa kanyang boss. Pikon talaga. Bulong nito. Nice to meet you, Mr. Sebastian Montessori. It's my honor to meet you. I'm Richard Brandon, by the way. Magalang na sambit ng may-ari ng bar. Nagbow ito bilang paggalang at niyaya siyang umupo. Just direct to the point. How many wine that you want to order? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Sebastian. Gusto na niyang matapos ang transaksyon na iyon kasi hindi na niya kayang pagtiisan ang nakakadiring amoy na nalalanghap niya. You seems in a hurry, Mr. Montessori. Tingin ko, kulang ka lang sa lambing. Sir, tama kayo. Ganyan talaga si boss. Palaging beast mode. Palibhasa, wala pang love life. Pagkikisabat ni Elena habang nakangisi. Shut up! Mariin na sambit ni Sebastian habang nagpipigil na sumigaw. Tumawa naman ng malakas si Mr. Brandon. I didn't know that you still haven't found your loved ones in that age. Akala ko nga, may something sa inyo ng magandang dilag na katabi mo. Nakangising sambit nito, sabay kindat kay Elena na kinangiwi nito. Boss, hindi kami talo nito. Ayoko rin sa mga lalaki na laging beast mode at kamukha ni Angry Bird. Naiinis na sambit ni Elena, sabay irap. Marahas na tumayo si Sebastian at masamang tiningnan si Elena. How dare you compare me to that ugly bird? Ayan boss, naging kamukha mo na siya ng tuluyan, lalo na at nagkasalubong yung mga kilay mo. Tumatawang sambit nito habang dinuduro ang umuusok na ilong ng kanyang boss. Akmang magsasalitang muli si Sebastian para gumanti ng asar nang sumabat si Mr. Brandon. Tama na yan. Let's unwind first. Annie and Lucas, come here. Sumipol si Brandon para tawagin ang kanyang mga prostitute. Make them happy. Natigilan si Sebastian nang matitigan ang inosenteng mukha ni Annie. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Wala sa sariling napakapit siya sa kanyang dibdib. Anong nangyayari sa akin? Bakit ko to nararamdaman? Mariin siyang napatitig sa inosenteng mukha ng dalaga. Isa ba siyang anghel na nagkatawang tao lang? Napakaganda niya, kahit ang kapal ng makeup niya. Napalunok siya ng aksidenteng napatingin sa malulusog nitong hinaharap. Enjoying the view, ha? Malanding sambit ni Annie at mas lalong idinikit ang kanyang sarili sa binata. Namumulang umiwas ng tingin si Sebastian at pilit pinapakalma ang sarili. Hindi dapat ako magpadala sa tukso. Business ang pinuntahan ko, hindi pakikipaglandian. Napakagatlabi na lang siya at palihim na nagdadasal. O tukso, layuan mo ako. Bigla siyang napasinghap nang marahan itong hinawakan ng palad niya at hinila siya sa kung saan. San mo ko dadalhin? Kinakabahan na tanong ni Sebastian. Sa langit. Malanding sagot nito at sabay haplos sa kanyang maskuladong balikat. Sa kabilang banda, hindi maipinta ang mukha ni Elena
habang pinagmamasdan si Lucas na malanding gumigiling sa kanyang harapan. Boss naman, bakit hindi rin babaeng binigay niyo sa akin? Mangiyak-ngiyak na reklamo ni Elena kay Mr. Brandon. Isang iling at tawa lang ang sinagot nito habang naglalakad papalayo. You're so harsh to me, boss. You always have favoritism. Pahabol na reklamo nito. Napasinghap na lang si Elena dahil naramdaman niya ang paghalik at mariin na pagkagat nito sa kanyang leeg. Vampira ka ba? Ba't ka nangangagat? Iritado nitong tanong. You're so cute. Malanding sagot naman ni Lucas at inakbayan ito. Hindi ako cute. Gwapo ako. Gwapo. Klaro? Diniin pa nito ang salitang gwapo para iparating ang kanyang sinasabi. Isang tawa lang ang sinagot nito sa kanya, kaya kumulo ang dugo niya sa galit at sinapak ang panga nito na siyang kinaatras nito. Naks, ang tigas ng panga niya, kasing tigas ng pagmumukha niya. Naiinis na sambit ni Elena sa kanyang isipan at dalidaling umalis. Bahala na si boss dyan, panigurado nakalimutan na ako nun dahil nakamtan na niya ang heaven. Nakangusong sambit ni Elena sabay para ng taxi. Habang si Lucas ay nakangising pinunasan ang labi nito na may sugat. She punched me. Umiling-iling nitong sambit at bakas ang kakaibang kinang sa malabo nitong mata. Ikaw lang ang unang babaeng nanakit sa akin. Umiiling nitong sambit habang nakangisi na tila may binabalak. Because of that, I will make sure that you will be mine. Sa kabilang banda, halos mga matis ang mukha ni Sebastian sa sobrang pula habang pinagmamasdan ang paggiling nito sa kanyang harapan na wala ng kahit na anong saplot. Nakaramdam siya ng kakaibang init sa katawan sa tuwing napapadapo ang kanyang tingin sa pagkababae nito. Napakuyom na lang ng kamao si Sebastian nang maramdaman ang pag-igting ng kanyang nilalang sa loob ng kanyang pantalon. Stop that! Mariin na sambit ni Sebastian habang nagpipigil na sunggaban ang dalaga. Bakit? Ayaw mo ba? Malandi nitong tanong habang mapanuksong ngumiti. I don't want this. Nahihirapang sagot ni Sebastian at pilit nilalabanan ang tukso. Tingin ko, nagsisinungaling ka. Kasi ang totoo, you want to taste me. Biglang umupo si Annie sa kandungan ni Sebastian na kinasinghap nito. Ramdam niya ang pagbukol ng alaga nito na dumadaos-dos sa balakang niya. If you don't stop, you may regret this. Mariing pagbabanta ni Sebastian habang nag-aalab ang mga matang tumingin sa dalaga. Hindi ako magsisisi, lalo na sa gwapong Ginoo na gaya mo. Mapang-akit nitong sambit na kinabilis ng pagtibok ng puso ni Sebastian. Hindi ako pwedeng tumigil, lalo na malaking kliyente ng aking boss, ang lalaking to. Kailangan kong ibigay ang pangangailangan nito para lang hindi ako tanggalin sa trabaho. Kailangan ko ng pera para mapagamot ang malubhang sakit ng aking ina. Lahat ng bagay gagawin ko. Kahit ialay ko pa ang aking sarili sa demonyo. Basta gumaling lang ang aking ina. Mariing bulong ni Andy sa kanyang isipan at lihim na buntong hininga. Kailangan ko tong gawin. Alang-alang kay inay. Kahit pakapalit nito ang pagkabirhen ko. Kaya ko to. Pagpapalakas niya ng kanyang loob. Mariin siyang tumingin sa nakabukol sa pantalon nito. Mukha itong galit na galit. Magkakasya ba sa akin yan? Hindi ba yan masakit? Ang alam ko kasi, masakit pag first time. Mukha pa namang malaki. Nag-aalala niyang tanong sa kanyang sarili. Umiling na lang siya. Hindi na importante kung masakit man o hindi. Ang mahalaga, may panggagamot ako kay ina. At saka sabi nila, dadalhin ka daw nito sa langit. Ano kayang ibig sabihin nun? Mamamatay ba ako kung gagawin ko yon? Nag-aalala niyang tanong sa kanyang isipan. Bahala na nga si Batman. Muling napabuntong hininga si Annie at marahan na tumitig ito sa nahihirapang mukha ni Sebastian. Nakikita niya sa mga mata nito ang matinding pagnanasa habang umiigting ang panga. Marahan niyang hinawakan ang pisngi nito. Dahan-dahan niya itong hinaplos. Kita niya ang pagpikit nito na tila dinaramdam ang kanyang bawat haplos. Napangisi na lang siya at mas lalong inilapit ang kanyang sarili, kaya dumikit ang kanyang malulusog na dibdib sa mukha ng binata. Narinig niya ang pagsinghap nito, kaya mas lalo niyang iginiling ang kanyang sarili sa nilalang na nakabukol sa pantalon nito.
Napadaing na lang si Annie nang marahas siyang binuhat ni Sebastian at hinagis sa kama. Nanlilisik at namumula ang kulay asul nitong mga mata, pero bakas pa rin ang matinding pagnanasa. "You're so stubborn, young lady. Now, you will taste the beast rat." Hala, nagalit ko yata. Kinakabahan niyang tanong sa kanyang isipan, sabay tingin sa nakabukol nitong pantalon. Naalimpungatan si Annie dahil sa malakas na tugtog. Napadaing siya nang hindi siya makabangon. Pakiramdam niya para siyang binugbog ng 100 na kabayo dahil sa sobrang sakit. Napalingon siya sa kanyang katabi na payapang natutulog habang nakalingkis ang maskulado nitong braso sa kanyang bewang. Kung titingnan, akala mo inosente. Yun pala, daig pang lobo sa sobrang bangis sa kama. Mahinang bulong nito habang umiiling. Napatingin siya sa bawat sulok ng kwartong iyon. Naaalala niya kung paano siya hindi tinigilan ng binata. Sa tuwing naaalala niya iyon, ay tumitindig ang balahibo niya. Napabuntong hininga na lang siya at marahan na tinanggal ang maskulado nitong braso sa kanyang bewang. Masakit man ang katawan, ay pinilit niyang tumayo. Namula ang kanyang mukha nang mapatingin siya sa nakatayo nitong alaga. "Tulog na nga ang amo mo, pero gising ka pa rin." Mahinang bungis-ngis nito at umiling. Huminga siya ng malalim nang makatanggap ng text message tungkol sa sitwasyon ng kanyang ina. "Miss Annie, si Dr. Mercedes ito. Nag-seizure na naman ang nanay mo." Masakit man ang kanyang pagkababae, ay hindi niya yon ininda. Sa kadali-dali siyang nagbihis at umalis. Pagkarating niya sa ospital, maluha-luha niyang dinaluhan ang nakaratay niyang ina. Ang kanyang ina ay na-diagnose sa cancer, kaya mas lalong tumaas ang gastusin. "Nay, lumaban kayo. Huwag niyo akong iwan." Marahan na hinaplos ni Annie ang patambok na pisngi ng kanyang ina. "Alam mo anak, napanaginipan ko ang tatay mo. Gusto niyang sumama ako sa kanya." Maluhaluhang umiling si Annie sa sinambit ng kanyang ina habang marahan na hinawakan ang kamay nito sa kanyang mukha. "Sasabihin ko kay Papa. Huwag ka munang kunin sa akin. Hindi ko kaya na wala ka, Ma. Paano na lang ako mabubuhay kung wala ka? Sinong mahihingan ko ng advice sa mga problema ko? Sino maghahatid sa akin sa altar pag kinasal na ako? Pangarap mo yun sa akin, di ba, Ma? Huwag ka namang bumitaw." Maluhaluhang pakiusap nito at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. "Kailangan mong matuto nang wala ako. Di ba pangarap mo na maging sikat na dancer paglaki? Tuparin mo yon at ako ang magiging pinakamasayang ina sa buong mundo." Mahina na sambit ni Ariana at kumiti ng mapait. Umiwas na lang ng tingin si Annie sa sinambit ng kanyang ina. Nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib. "Natupad ko nga ang aking pangarap, pero sa maling paraan. Naging dancer nga ako para magbigay ng aliw sa mga kalalakihan." Malungkot nitong bulong sa kanyang isipan. "May problema ba, anak?" Nag-aalalang tanong ni Ariana nang mapansin ang malungkot nitong ekspresyon. "Wala po, Nay. Nag-aalala lang po ako na baka mawala kayo sa akin." Napabuntong hininga na lang si Ariana at malungkot na tiningnan si Annie. "I'm sorry, anak." Biglang napakunot ang kanyang noo nang mapadako ang kanyang tingin sa leeg ni Annie. "Anak, saan mo to nakuha? Bakit may kiss mark ka sa leeg? May boyfriend ka na ba?" Sunod-sunod na tanong ni Ariana sa kanyang anak. Namumulang umiwas ng tingin si Annie at dalidaling humarap sa malaking salamin na nakasabit sa pader. Kagatlabin niyang hinaplos ang kanyang leeg na tadtad ng marka. "Grabe talaga ang lalaking yun. Talagang nilapa talaga ako at hindi pa pinatawad ang leeg ko. Nakita tuloy ni Inay." Mariin niyang bulong sa kanyang isipan. Napangiti na lang si Ariana habang nakatingin sa nahihiyang mukha ng kanyang anak. "Dalaga na ang anak ko." "Nay naman, wala po akong boyfriend. Galing po ito sa lamok. Oo, kagat lang po ito ng lamok. Kaya huwag po kayong mag-isip ng kung ano-ano." Kandautal na sagot niya para makapagpalusot sa kanyang ina. "Anak, hindi ako pinanganak kahapon para hindi malaman ang nangyari." Nakangisi nitong sambit. "Actually, ganyan din sa akin ng tatay mo. Halos tadtarin nga nito ang buong katawan ko ng kiss mark, kaya ubos ang budget ko palagi sa pagbili ng concealer para lang matakpan ng mark."
Masaya nitong pagkukwento at inalala ang lahat ng pinagsamahan nila ng kanyang namayapang asawa. Miss niyo na po ba si Papa? Seryosong tanong ni Annie. Oo, miss ko na ang papa mo. Malungkot nitong sambit at ngumiti ng pilit. Pero magbalik tayo sa'yo. Masarap ba? Nakangisi nitong tanong, sabay kindat. Nay naman. Nahihiya na saway ni Annie at napatakip ng muka. Pero anak, dapat magpakasal kayo sa madaling panahon. Lalo na may nangyari sa inyo. Baka mamaya takasan ka nito at biglang may mabuo. Ayoko mahirapan ka, anak. Seryosong payo ni Ariana. Napabuntong hininga na lang si Annie at napaiwas ng tingin. Paano naman ako papakasalan ng ganitong kagwapo at kayaman na lalaki? Mga sexy at may pinag-aralan ng type nun. Tsaka baka may jowa na yon, kagaya nung kasama niyang babae. Isa lang akong parausan nun. Mahinang bulong nito sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kirot sa tuwing iniisip iyon. Sa kabilang banda, nakangusong nagbihis si Sebastian dahil paggising niya ay hindi niya nakita ang dalaga. Biglang namula ang kanyang mukha sa tuwing naaalala ang kanilang pinagsaluhan kagabi. Naalala niya din kung gaano ito kasikip na palatandaan ng pagkabirhen nito. Napangisi na lang siya, napatingin sa pulang mantsa sa kama na senyales na siya ang nakauna sa dalaga. I am your first, huh? Sambit nito sa kanyang isipan at namula pa ang tenga. Huminga siya ng malalim at pinanatili ang kanyang striktong postura habang pinuntahan si Mr. Brandon. Kumatok siya sa pintuan at pumasok sa opisina nito. Isang masayang mukha ni Mr. Brandon ang sumalubong sa kanya. You look fresh, Mr. Montessori. I think you enjoy my Annie's company. Hindi niya alam kung bakit nag-init ang kanyang ulo sa sinabi nito, pero pinanatili niya pa ring maging propesyonal. I will supply my wine to you every month, and you give a 50% discount. Nagpantig ang tenga ni Mr. Brandon sa kanyang narinig dahil sa laki ng discount na ibibigay ni Mr. Montessori. Naningkit ang kanyang mga mata na tila may ideya kung bakit nito ginagawa iyon. In just one condition, fired my Annie and tell her that from now on, she will work for me as my assistant. Natatawang napailing na lang si Brandon nang idiniin pa nito ang pagkakasabi sa may Annie. Biglang napatigil sa pagtawa ito nang tingnan siya ng masama ni Mr. Montessori. Nanlilisik ang malaasul na mga mata habang umiigting ang panga. Sure, from now on, she's all yours. Seryosong sambit nito. Mahirap na, baka bawiin pa nito ang discount kapag pinikon ko pa to. Natatawang bulong nito sa kanyang isipan habang umiiling. Pagkatapos ng mahabang diskusyon, ay nagpirmahan sila ng kontrata para sa magiging transaksyon nila. Nice having business with you, Mr. Montessori. Tumango lang si Sebastian at nakipagkamay kay Richard saka nagpaalam na. Napailing na lang si Mr. Brandon habang pinagmamasdan itong naglalakad papalayo. Iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Wow, boss! Mukhang ang blooming nyo ngayon ah. Baka bagong dilig yarn? Mapang-asar na sambit ni Elena. Napahilot na lang sa kanyang sentido si Sebastian habang napasandal sa kanyang upuan dahil nagsimula na naman ang maingay niyang sekretarya. Malapit na itong mamuro sa akin. Mariing bulong nito sa kanyang isipan. Boss, sa wakas, hindi ka na kinakalawang. Pang-aasar pa ni Elena. Tumango-tango si Sebastian na tila nakikisang-ayon sa kalokohan nito. Alam mo ba kung ano ang malapit ng kalawangin? Ano? Kunot noong tanong ni Elena. Yung posisyon mo. Walang emosyong sambit nito, sabay layas. Napanganga na lang si Elena sa sinabi ng kanyang boss. Naku, kailangan ko nang bawasan ng pambibisit sa kanya. Baka trabaho ko pang madali. Palagi pa naman yung beast mode. Kinakabahan na bulong nito. Isang linggo na ang nakalipas nang paulit-ulit na tinatawagan naman ni Sebastian ang numero ni Annie na binigay ni Mr. Brandon pero hindi ito sumasagot. Bakit kaya hindi siya sumasagot? Nag-aalala niyang tanong. Napabuntong hininga na lang siya at bumalik sa kanyang opisina kung nasaan ang kanyang matabil na sekretarya. Ibigay mo sa akin ang number ni Lucas. Ha? Sinong Lucas?
Nakakunot ang noo na tanong ni Elena. Yung kalandian mo sa club. Nauubos ang pasensya nitong sagot at inagaw ang cellphone ng kanyang sekretarya. Yak! Kalandian ka mo? Hindi ko siya type no? And for your information, mas gwapo ako doon. Nandidiri na sagot ni Elena sabay irap. Pagkakuha ng numero ni Lucas ay inihagis niya iyon sa pagmumukha ng kanyang sekretarya. Aray! Napadaing na lang si Elena at tiningnan ng masama ang papalayong bulto ng kanyang boss. Where's Annie? Unang bungad ni Sebastian nang sumagot si Lucas. Sino to? Nagtatakang tanong ni Lucas sa kabilang linya. I am Sebastian, his future husband. Now, answer my question. Nasaan siya? Nauubos ang pasensya nitong tanong. Napakunot ang kanyang noo at biglang naalala ang boses nito. Natukoy niya na ito ang bigati nilang customer sa bar. Ang swerte naman ni Annie, bigati ng customer niya. Nakangising bulong nito sa kanyang isipan. Ang sabi ko, saan siya nakatira? Inilayo niya sa kanyang tenga ang kanyang cellphone nang muli itong sumigaw. Nasa bahay nila, sa Santa Mesa, kung saan nakaburo lang nanay niya. Wala sa sariling nabitawan ni Sebastian ang kanyang cellphone at hindi maiwasan na mag-alala sa sitwasyon ng dalaga. She needs me. Samantala, tulala si Annie habang nakatingin sa nakaburol na kanyang ina na si Ariana. Ang kanyang kulay tsokolate na mga mata ay mababakas ang matinding sakit at pagluluksa. Tanging siya lang ang makikipaglibing sa kanyang ina. Wala siya sa sarili para mag-asikaso pa ng bisita, kaya hindi na siya nag-imbita ng kanilang mga malalayong kamag-anak. Alam niya rin na walang maitutulong ang mga ito sa halip na panibagong chismis na naman ang ikakalat ng mga ito. Natigilan si Annie nang maramdaman ang isang mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Ang amoy ng pabango nito ay nanuot sa kanyang ilong kaya napapikit na lang siya. Nakikiramay ako. Paos na sambit ni Sebastian at bakas sa malaasul nitong mga mata ang pakikisimpat siya. Marahan niyang hinawakan ang likuran nito para pakalmahin. Alam niyang masakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Lalo na kung ang taong iyon ang siyang nagdala sa'yo sa 9 na buwan. Napakunot ang kanyang noo nang mapansin ang pagmasahe nito sa kanyang noo. Are you okay? What's wrong? Malambing niyang sambit pero bakas pa rin sa kanyang boses ang matinding pag-aalala. Pero bigla na lang itong nawalan ng malay sa kanyang bisig kaya natataranta niya itong pinasan at dinala sa kanyang sasakyan. You will be fine. Pagkarating sa ospital, ay agad na inasikaso ng doktor si Annie. What happened to her? She fainted. Please do something to heal her. Nakikiusap na saad ni Sebastian sa doktor. Yes sir, I will do my best. Seryosong sagot nito at pinuntahan si Annie. Hindi mapakali sa isang sulok si Sebastian. Namamawis na rin ang kanyang buong katawan sa sobrang kaba na may nangyari sa babaeng mahal niya. Hindi pa siya pwedeng mawala. Lalo na at hindi ko pa nakukuha ang matamis niyang oo, kaya hindi siya pwedeng mawala. Mariing sabi nito sa kanyang isipan, kasabay ng pagkagat nito sa kanyang kuko dahil sa matinding kaba. Boss, tama na yan. Malakas si Annie. Gagaling din yon. Baka mahimatay ka niya sa kakaikot mo. Nag-aalalang sambit ni Elena sa kanyang amo. Ngayon niya lang kasi ito nakita na hindi mapakali. Kadalasan ay napakakalmado nito kapag may problemang kinakaharap sa kumpanya. Pero ibang Sebastian ang nakikita niya sa kanyang harapan. Matinding kaba at takot ang nababakas sa malaasul nitong mata. Agad na napatayo ng tuwid si Sebastian nang lumabas ang doktor mula sa isang silid kung saan ginagamot si Annie. Kumusta siya, Dok? Nag-aalalang tanong niya. Isang ngiti lang ang tinugon ng doktor. Congratulations, Mr. Montessori. She's 1 week pregnant. Boss, akalain mo yon? Tatay ka na. Masayang sambit ni Elena habang pumapalakpak. Hindi ka pala baog, boss. Natutuwang hinampas nito ang braso ni Sebastian. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang bigla itong namutla at nahimatay. Naku, masama to. Mukhang napalakas yata ang hampas ko. Umiiling-iling na bulong ni Elena sabay tingin sa palad niya. Agad niyang dinaluhan ang kanyang boss at tumawag ng doktor.
Kapag hindi ko to tinulungan, baka pagpiestahan ako ng media. Baka kinabukasan, maging headline sa mga dyaryo. Kinakabahan niyang bulong. Isang bilyonaryo ay nahimatay dahil sa malita na magiging ama na ito. Cause of shock, hampas ng kanyang gwapong sekretarya. Napailing na lang si Elena sa kanyang iniisip at naglalakad patungo sa kanyang boss. Naalimpungatan si Sebastian sa isang palahaw na iyak na may kasamang tawa. Bumungad sa kanya ang walang hiya niyang sekretarya na kunwari ay umiiyak. Kunyari pa itong nagpupunas ng peke nitong luha habang ngumingisi. May hawak pa itong rosaryo na tila nagno-nobena. Diyos ko, parang awan niyo na. Huwag niyo namang bawasan ang mga kalahi ni Angry Bird sa mundo. Kakaunti na lang sila, babawasan niyo pa. Huwag namang ganun. Napairap na lang siya nang bigla itong tumawa na tila nababaliw na kaya kinutusan niya ito bago pa matuluyan. Nabuhay ka, boss? Sabi ko na nga ba, masamang damo ka eh. Natutuwang sambit ni Elena sabay palakpak. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Baka tuluyan ako matuluyan kapag pinatulan ko ang kabaliwan nito. Mariing bulong nito sa sarili. Nasaan siya? Mahinahong tanong ni Sebastian. Tinutukoy niya si Annie. Boss, nasa kabilang kwarto lang po. Nagpapahinga. Seryosong sagot ni Elena. Marahang bumangon si Sebastian para puntahan ang dalaga. Kaya dali-dali siyang inalalayan ni Elena para tulungang makatayo. Ayos lang po ba kayo? Ramdam niya pa kasi ang pangangatog ng mga binti nito. I'm fine. Tumango lang si Elena bilang tugon at sinundan ito ng tingin habang papalabas ng silid. Napakuyom siya ng kamao at rinig niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili at ipinihit ang doorknob. Kumunot ang kanyang noo nang bumungad sa kanya ang tahimik na silid. Wala rito ni anino man ni Annie. Elena! Malakas na tawag ni Sebastian kaya dali-daling pinuntahan ito. Bumungad sa kanya ang salubong na kilay ng kanyang boss. Naku, mukhang nagtatransform na naman si boss na maging Angry Bird. Sa kabilang banda, wala sa sariling nakatingin si Annie sa sangkatutak na pregnancy test sa kanyang harapan. Ilang beses siyang gumamit niyon, gamit ang iba't ibang brand, pero iisa lang ang resulta. 2 lines. It means positive. Buntis talaga ako. Mahinang bulong niya. Isang gabi lang, may nabuo na. Sharpshooter yata ang lalaking yon. Napapailing niyang sabi. Napabuntong hininga na lang siya at napahawak sa walang umbok niyang tiyan. Kahit hindi ka pa malaki, nararamdaman na kita. Napangiti siya ng mapait habang nangungulilang napatingin sa litrato ng kanyang ina. Pinapangako ni Mommy, nalalaki kang masaya at buo. Maluhaluhang sambit ni Annie. Kailanman, hindi mo mararamdaman na may kulang sa pagkatao mo. Natigilan si Annie nang marinig ang isang pamilyar na boses. You're right. Dahil magkasama tayo, napalalakihin ang magiging anak natin. Nakangiting sambit ni Sebastian at marahang niyakap ang dalaga. Umiling lang si Annie. Kaya ko na pong palakihin ang mag-isang anak ko. Hindi na po kailangan. Marahang hinawakan ni Sebastian ang magkabilang balikat ni Annie. Anak ko rin ang dinadala mo, kaya may karapatan ako. Mahinahon na sambit nito at nilapit ang mukha sa dalaga. Napalunok ang dalaga sa kakisigan ng binata, kaya umiwas agad siya ng tingin para itago ang pamumula. Tumango na lang ang dalaga at napilitang sumama rito. Gagawin ko ito, alang-alang sa ikabubuti ng aking anak. Isang linggo na ang nakalipas nang tumira si Annie sa mansyon ni Sebastian. Habang wala si Sebastian, ay si Elena, ang sekretarya nito, ang nag-aasikaso sa kanya. Kahit minsan, naiirita na siya sa kadaldalan nito, pero mabait naman ito at maalaga. Mabait? Siguro. May halo nga lang na panlalait. Alam mo ba, si boss, kamukha ni Angry Bird, lalo na kapag nagagalit. Bumubuga rin yun ng apoy pag nagagalit. Napailing na lang siya dahil nagsimula na naman ang panglalait nito. Samantala, napahilot ng sentido si Sebastian sa sobrang pagod sa opisina. Malaking kawalan para sa kanya ang mawala ang maingay niyang sekretarya sa kanyang tabi. Pero kailangan niya ng mag-aalaga sa girlfriend niya. Oo, girlfriend ko yun.
kahit hindi pa niya ako sinasagot. Kasi kapag sinagot niya na ako, hindi ko na siya girlfriend lang, kundi asawa. Pakikipagtalo niya sa kanyang sarili. Kaya ngayon, siya lang mag-isa ang gumagawa ng trabaho. Pero nag-aalala siya na baka may ikwento itong kabalbalan ang magaling niyang sekretarya. Hindi pa naman mapreno ang katabilan ng dila niyon. Biglang napadaing si Elena nang bigla niyang nakagat ang dila. Napangisi na lang siya. Mukhang may nag-iisip sa akin ng masama. Napahalakhak ito ng malakas na siyang kinakunot ng noo ni Annie. Huminga na lang ng malalim si Elena para pakalmahin ang sarili. Tumikim ito at nakangising tumingin kay Annie. Umakbay pa ito sa dalaga na animoy magkumpara sila. Ayaw mo na maging kamukha ni Angry Bird ang anak mo, di ba? Nalilito man ay tumanga siya sa tinanong nito. Payo ko lang sa'yo na huwag kang titingin sa mukha ni boss kung ayaw mo na maging kamukha ni Angry Bird ang anak mo. Bungis-ngis na sambit ni Elena. Elena! Biglang napatakip ng tenga si Elena dahil sa isang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong kusina. Bumungad sa kanya ang salubong na kilay ni Sebastian, kaya kumaripas ng takbo si Elena. Nagpupuyos sa galit na hinahabol nito ang sekretarya para makaganti rito. Habang si Annie ay walang emosyon na tinitingnan ang dalawa na kapwang naghahabulan na animoy naglalaro ng taya-tayaan. Hindi ako nagsiselos. Hindi. Mariing bulong ni Annie sa kanyang isipan at bigla na lang napaluha. Kapwang natigilan ng dalawa nang marinig ang pagsinghot ni Annie. Lagot ka, boss. Pinaiyak mo. Masamang tiningnan ni Sebastian si Elena at agad dinaluhan ang dalaga. What's wrong? Are you in pain? Malambing na sambit ni Sebastian habang marahang hinaplos ang likuran nito. Padabog na tumayo ang dalaga at tinulak niya si Sebastian papalayo sa kanya. Nagtataka naman na tumingin ang binata sa kanyang nobya. Nalilisik at namumula ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Lumayo ka sa akin. Ang pangit mo. Kamukha mo si Angry Bird. Masungit na sambit ni Annie habang hinahampas ang dibdib ni Sebastian. Habang si Elena naman ay nagkagatlabi para pigilang tumawa. Napansin ni Sebastian ang kalinghing nito kaya tiningnan niya ito nang nagbabantang tingin. Shut up! Napadaing si Sebastian nang sampalin siya ni Annie. Bakas ang gulat na rumehistro sa kanyang muka sa nangyari. Sa tanang buhay ko, ay ngayon lang merong naglakas ng loob na sampalin ako. Saad niya sa kanyang isipan, pati si Elena ay napasinghap at napatakip ng bibig sa gulat. Sa harap ko pa talaga kayo naglalandian? Magsama kayo ni Doraemon. Naiinis na sambit ni Annie sabay walk out. Aba, sa dami-dami ng cartoon character, si Doraemon pa. Hindi naman ako mataba ah. Reklamo ni Elena. Alam mo kung bakit Doraemon? Kasi maingay ka. Mariing sambit ni Sebastian at pinitik ang noo ni Elena. Saka nagmamadaling hinabol si Annie. Bagay nga kayo, mga lahi ni Angry Bird, magsama kayo. Reklamo ni Elena habang nakanguso. Annie. Marahan niyang hinawakan ang braso nito at pinaharap sa kanya. Elena is just my secretary. Ikaw ang mahalaga sa akin at ang magiging anak natin. Mahinahong paliwanag ni Sebastian habang marahang hinahawakan ang matambok nitong pisngi. Talaga lang ha? Ang sweet nyo nga eh. Daig nyo pa ang magjowa. Para kayong tanga na nagkahabulan. Ano kayo, mga bata? Naiinis nitong sambit na ikinanghina ng binata. Are you jealous? Ha? Ako? Magseselos? Hindi ah. Agap na pagtanggi nito. You don't need to be jealous, my angel. You are the most prettiest girl among the world. Walang sinumang babae ang makakapantay sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ni Annie sa sinabi nito. Hindi nga ako nagseselos. Mahinang bulong nito. Okay na. Sorry kung nasigawan kita. Nahihiya nitong saad. You are really cute. Nakangiti nitong sambit na tila naaaliw sa nahihiyang ekspresyon ng dalaga. Kinabukasan, nagluluto si Sebastian ng sinigang na bangus. Base kasi sa kanyang pagsasaliksik ay nakakatalino ang bangus. Panigurado, magkakaanak ako ng valedictorian kapag nagkataon. Bibo nitong bulong.
Masayang hinahalo nito ang mga Ricados. Maluwag ang kanyang pakiramdam dahil sa wakas ay pinatawad siya ng dalaga. She's cute when she gets jealous. Narinig niya ang maingay na kalantog na bumababa sa hagdan, kaya dali-dali niyang hinain ang mga masustansyang pagkain sa hapagkainan. Nakangiti na sinalubong ang kagigising lang na si Annie. Good morning, love. Maagap na pagbati ni Sebastian. Napakunot ng kanyang noo nang takpan nito ang ilong. Ang baho! Ano ba yan? Bulok yata. Itapon mo na yan. Naiinis na sambit nito habang iwinawagayway ang kamay na tila nandidiri. Pero bagong luto ko ito. Masarap, tikman mo. Akmang isusubo niya sa dalaga ang sabaw ng sinigang nang itulak siya nito, kaya natapon sa kanyang tiyan. Napadaing siya dahil medyo mainit pa ang sabaw. Napapikit na lang si Sebastian para pakalmahin ang sarili at niligpit ang kanyang mga niluluto. Kalma ka lang, Seb. Ina yan na magiging anak mo. Bulong nito sa kanyang sarili. Habang nililigpit niya iyon, ay napatingin siya sa babae sa kanyang tabi na may kung anong hinahalo sa kalan. Nilapitan niya si Annie at niyakap ang likuran nito. What's that? Malambing na sambit ni Sebastian, sabay halik sa balikat nito. Lumayo ka nga sa akin, ang baho-baho mo. Napakunot noon na lang ito sa inasal ni Annie at inamoy ang sarili. Hindi naman ako mabaho eh. Pag sinabi kong mabaho, mabaho. Ako ang batas dito. Naiintindihan mo? Malakas na sigaw ni Annie na kinaatras ni Sebastian. Napakunot ang noo niya nang makaamoy ng sunog. Nasunog tuloy ang iniihaw ko dahil sa kakulitan mo. Napangiwi na lang si Sebastian nang makitang iniihaw nito ang hilaw na mangga. Halos hindi na nga makilala na mangga ito dahil kulay itim na ang gilid nito. Napabuntong hininga na lang siya sa kabaliwan ni Annie. She's getting crazy. Bulong nito. Ikaw ang mag-ihaw niyan. Kasalanan mo yan kasi inistorbo mo ko. Ha? Bakit? May angal ka? Parang maamong tupa na umiling si Sebastian. Please God, save me from this hell. Mahinang dasal niya sa kanyang isipan. Aakyat muna ako sa taas. Dalhin mo na lang yan at samahan mo na rin ng mayonnaise. Mapagmataas nitong sambit habang naglalakad paakyat papunta sa kwarto. Napabuntong hininga na lang siya at napakunot ang noo. Girls, as always. Huminga na lang ng malalim si Sebastian habang nag-iihaw ng mangga. Nagpaypay siya ng grill na animoy nag-iihaw ng barbecue. Ramdam niya rin ang pagpapawis ng kanyang mukha at paniguradong may uling na rin siya. Bakit ito pa ang pinaglihian niya? Baka magkasakit siya dito. Muli siyang napabuntong hininga at napahilot sa kanyang sentido. Kung pwede ko lang siyang pigilan. Kaya lang, baka magalit na naman sa akin. Biglang natigilan si Sebastian nang marinig ang malakas na halakhak ni Elena. Boss, anong nangyari sa'yo? Mas lalo lang naging kamukha mo si Angry Bird sa itsura mo. Shut up! Mariing sambit ni Sebastian kay Elena habang binabaliktad ang inihaw na mangga. Request pa ni Annie na tostado. Nilapitan ni Elena para tingnan kung ano ang iniihaw ni Sebastian. Anong trip yan, boss? Inihaw na mangga? Talaga? Natatawang sambit ni Elena habang nakatingin sa hindi maipintang mukha ni Sebastian. Bilog talaga ang mundo, boss. Minsan, nasa ilalim. Minsan sa ibabaw. Dati, lagi mong kinakayanan ng mga tao. Pero ngayon, ikaw na ang kinakayanan. Bungis-ngis na sambit ni Elena, sabay palakpak. Shut up before I throw this disgusting mango to you. Chill, boss. Natatawang sagot nito at tinaas ang dalawang kamay na tila sumusuko. Makalipas ang ilang linggo, napapansin ni Sebastian na mas lalong nagiging close ang kanyang sekretarya at si Annie, kaya mas lalong naging delubyo ang buhay niya kasi nadagdagan ang sakit niya sa ulo. Elena. Mahinang tawag niya rito at hinila ito papunta sa garahe. Bakit, boss? Nakabungis-ngis na sambit nito. Help me to make a surprise marriage proposal to Annie. Seryosong sambit ni Sebastian. Ayoko nga. Nakangising sambit nito. Please? Nakikiusap na sambit ni Sebastian. Sabihin mo muna. Please, Master Pogi.
Nakangusong sambit ni Elena na mas lalong ikinainis ni Sebastian. Baka nakakalimutan mo na ako ang boss mo. I can fire you if I want. Mariing sambit nito na may halong pagbabanta. Go ahead, fire me. Alam mo naman na magagalit siya sa'yo at baka hindi kanya pakasalan pag tinanggal mo ang besin niya. Mapang-asar na sambit nito, sabay dila. Napapikit na lang ng mariin si Sebastian para pakalmahin ang sarili. Fine, please Master Pogi. Nauubos na pasensyang sambit nito. Ay, napilitan, wala mang lambing, wag na lang. Pang-aasar nito, habang si Sebastian ay paulit-ulit na pinapatay si Elena sa kanyang isipan. Please, Master Pogi. Malambing na pakiusap ni Sebastian at biglang napangiwi. Nagsimula nang magplano si Sebastian sa tulong ng kanyang sekretarya na si Elena ang isang marriage proposal para sa kanyang kasintahan. Mula sa banayad na liwanag ng kandila hanggang sa mabangong amoy ng mga bulaklak. Bawat elemento ay piniling maiangat upang ipahayag ang lalim ng kanyang pagmamahal at ang kahalagahan ng kanilang sinserong kasiyahan. Habang ang sandali ay tumatakbo, ang mga mata ni Sebastian ay punong-puno ng samut-saring emosyon. Hindi talaga ako makapaniwala, boss, na may babaeng magpapakasal sa'yo, kahit ganyan ka. Mapang-asar na sambit ni Elena. Please, not now, Elena. Mariing sagot ni Sebastian habang hinihintay ang pagbaba ni Annie. Napakunot noon na lang si Annie. Nang bumaba siya ng hagdan, ay sumalubong sa kanya ang mga nagkalat na petals sa sahig. Sa pagbaba niya, ay bumungad ang karatula na nakadikit sa dingding kung saan nakasulat doon ang salitang, "Will you be my wife?" Napasinghap si Annie at napatakip sa kanyang bibig nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan at naglabas ng isang mamahaling singsing. My love, in a world full of stars, you shine the brightest. Will you light up my life forever by saying yes to become my partner in this beautiful journey of love and companionship? Malambing na tanong ni Sebastian habang palihim na nagdadasal na makamtan niya ang matamis nitong oo. Please, say yes. Lihim nitong dasal. Napabuntong hininga na lang si Annie habang nakatingin sa mamahaling singsing sa kanyang harapan. Hindi ko deserve ang singsing na to. Diskumpiyado niyang sambit sa kanyang isipan. No, I don't want to marry you. Dali-daling bumalik si Annie sa kanyang silid. Why? She rejected me. Malungkot nitong bulong habang bagsak ang balikat na napaupo sa upuan. Are you okay, boss? Bawi na lang tayo next time. Sinubukan ni Elena na pagaanin ang loob nito dahil alam niya kasi kung paano nag-effort ang kanyang boss para sa proposal na ito. Tumikim si Elena para umayos ang madilim na enerhiya na nababalot. Baka gusto niya yung may tugtog o sa pagkakaalam ko, mahilig siya sa music. Mag-hire kaya tayo ng mga singer at... Hindi na natapos ni Elena ang kanyang sasabihin nang biglang umalis si Sebastian sa kanyang harapan at pumunta sa silid ni Annie. Ay, bastos! Napairap na lang si Elena at nagkibit balikat. Hindi man lang pinakinggan ang suggestion ko. Marahan namang kinatok ni Sebastian ang pintuan at saka pumasok sa loob. Bumungad sa kanya ang nakaupong dalaga sa kama habang nakatalikod. Nakayuko ito habang nasa mukha nito ang dalawa nitong palad. Can I talk to you? Seryosong tanong ni Sebastian kahit sa kaloob-looban niya ay gusto niyang umiyak sa harap ng dalaga. Tumango lang si Annie at umiwas ng tingin. Why did you reject me? Did I did something wrong? Walang emosyon na sambit ni Sebastian. Hindi pa ako handa, Sebastian. Mahina nitong sagot. Oh, I see. Malungkot na tumango ang binata at naglakad palabas ng pinto. Napatayo ng tuwid si Elena nang bumungad sa kanya ang blangkong mukha ng kanyang boss. Pero mahahalata sa mga mata nito na galing ito sa pag-iyak. Anong nangyari, boss? Nag-aalala niyang sinundan ito ng tingin nang pumunta ito sa kusina. Binuksan nito ang ref at kumuha ng 1 litro ng gin. Napabuntong hininga na lang si Elena at pinuntahan ang silid ni Annie. Marahan siyang kumatok sa pintuan bago pumasok. Bumungad sa kanya si Annie
na nakatulala at nakatingin sa kawalan. Bessie, what's wrong? Marahan niyang tanong at umupo sa tabi nito. I love him, Elena, but... Humahagulgol ng iyak si Annie sa bisig ng kanyang kaibigan, habang si Elena ay marahang hinahaplos ang likod nito para pakalmahin. But he don't deserve me. Maluha-luha nitong sambit. How can you say that? He loves you, and you love him too. You love each other. Kaya paano mo nasabi na hindi mo siya deserve? Si boss nga dapat ang hindi ka deserve. You are the most pretty and independent woman that I know. Mahabang pagpapagaan ng loob na sambit ni Elena. Maaaring ako ang maging dahilan ng pagkasira ng reputasyon niya. Ayoko nang dahil sa akin, masira ang buhay niya. Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ni Elena. Nanlaki ang bilugan nitong mga mata nang pinakita nito ang isang news article patungkol kay Sebastian. Napabuntong hininga na lang si Elena. Kalat na kalat ang chismis sa social media na may binabahay ang isang kilalang negosyante na si Sebastian Montessori sa larangan ng alak. May kumakalat ring balita na nabuntis nito ang isang bayarang babae, kaya kanya-kanyang batikos ang mga tao sa kilalang negosyante dahil sa kababaan nito ng taste sa babae. Kapwang natigilan ng dalawa nang biglang sumabat si Sebastian. I couldn't care less about what others may say. You're the only one that matters to me. The woman I love with all my heart. The one I want to spend every moment with until the end of time. The woman I want by my side as we welcome our future child. You are the only one for me, Annie. Puno ng emosyon, nasambit ni Sebastian. Marahan niyang hinawakan ang matambok na pisngi ni Annie at hinagkan ito. I really love you, Sebastian. Sorry kung naging duwag ako at nagpapaapekto sa ibang tao. Malungkot na sambit ni Annie habang marahang hinahaplos ang pisngi nito. I understand what you feel. Don't worry. I'm willing to wait until you're ready. Seryosong sagot ni Sebastian habang pinapaliguan ng halik ang buong mukha ni Annie. I don't deserve you. You're too kind for me. Don't say that. Sa totoo lang, I am the luckiest man in the world dahil ikaw ang magiging ina at magiging future wife ko. You're the most tough, strong and independent woman that I know. That's why I really love you. Seryosong sagot nito at marahan itong niyakap. Available pa ba yung proposal mo? Biglang tanong ni Annie. Yes, it's always ready for you. Sagot naman ni Sebastian. Marahan niyang hinalikan ang pisngi nito at bumulong. I will marry you. Samantala, napangiwi na lang si Elena. Ngayon nilang kasi nakita na ganoong kaemosyonal ang kanyang prangkang boss. Dali-dali na siyang naglalakad palayo at hindi na nagpaalam. Baka masira ko pa ang moment ng dalawa at bulyawan pa ako ng mukhang ibon kong boss. Ako kaya? Kailan kaya ako magkakaroon ng magandang bebot na kagaya ni Bessie? Nakangising sambit ni Elena sa kanyang isipan sabay para ng taxi. Marahan siyang sumakay sa tabi ng driver para mabantayan ang metro ng sasakyan. Gusto kong makasigurado na hindi ako niloloko ng driver. Naalala ko kasi, noong huli kong sakay, pinatungan ng gahaman ng metro. Kaya ayon, binangasan ko pa ang mukha. Mariing saan niya sa kanyang sarili. Sa Apolinario Street nga po. Mahinahong sambit ni Elena habang nakatingin sa bintana. Alam ko naman ang kadalasan ng mukha ng driver. Alam ko, nakamukha ng mga ito si Mickey Mouse at mas gwapo ako sa mga ito. Bulong niya. Napairap na lang siya at nagkibit balikat. Ang swerte ko naman, isang magandang binibini ang pasahero ko. Napakunot ang kanyang noo at napalingon sa driver dahil sinabihan siyang maganda. Kung gwapo, ay matatanggap niya pa. Akmang bubulyawan niya ito pero natigilan siya at nanlaki ang kanyang bilugang mga mata nang makilala ang driver. Ikaw? Ikaw yung hosto sa club, di ba? Sinusundan mo ba ako? Natatawa itong umiling. Baka ikaw ang sumusunod sa akin. Kung sa bagay, sa gwapo kong to, hindi naman kita masisisi. Gwapo? Sino? Ikaw? For your information, mas gwapo ako sa'yo. Maputi ka lang, pero wala ka pa sa kalingkingan ng paa ko. Maarte, nasaad ni Elena at umirap. You're not handsome.
You're gorgeous. Seryosong sagot nito at marahang hinaplos ang labi ni Elena. Napakurap na lang ng mata si Elena nang maramdaman ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hell no, hindi ako kinikilig. Lalaki ako, hindi ako bakla. Piping bulong niya. Mariin niya itong tiningnan at inuntog ang ulo niya sa ulo nito. Ouch! Daing ni Lucas. You deserve it, bastard. How dare you to touch my precious lips? Naiinis na saad ni Elena. Dapat, magpasalamat ka nga dahil tanging labi mo lang ang hinawakan ko. Baka hindi ako makapagpigil at iba ang mahawakan ko. Nakangisi nitong sagot habang mariing nakatingin sa kanyang dibdib. Napakuyom siya ng kamao sa sobrang galit at malakas na sinapak ang panga nito. Bastos! Dali-dali itong bumaba ng taxi. Habang si Lucas naman ay nakangising sa po ang panga nito. She's really aggressive. That's why I like her. Umiling na lang siya at nagsimula ng magmaneho. Masayang gumising si Sebastian nang sa wakas ay nakuha na niya ang matamis na oo ni Annie. Ginawa lang niyang simple ang kasal at inilihim sa media kasi iyon din ang hiling ng kanyang nobya. Kaunti lang ang inimbitan niya. Nagrenta lang sila ng simbahan. Ang simbahan na ito ay nasa tagong lugar kaya hindi matunton ng media. Hindi na nila nilagyan ng dekorasyon ang simbahan kasi ayaw ni Annie na mapagastos ang kanyang nobyo. Pareho na silang ulila ni Annie, kaya nga malalapit na kaibigan lang nila ang inimbita. Wala naman siyang ibang kaibigan kundi ang bungangera niyang sekretarya na si Elena, habang si Annie ay inimbitahan niya ang kanyang kaibigang si Lucas. Bakit ang tagal ng dalawang yun? Naiinip na sambit ni Sebastian. Patience is a virtue, mahal ko. Malambing na sambit ni Annie at hinalikan si Sebastian sa labi. Kapwang natigilan ng dalawa nang may tumikhim. Hindi pa nag-uumpisa ang kasal. Nagmumukbang na kayo. Mahiya naman kayo kay father, oh. Panenermon ni Elena. Huwag ngayon, Elena. Mariing sambit ni Sebastian. Chill ka lang, boss. Beast mode agad? Tinaas pa nito ang kanyang dalawang kamay na tila sumusuko. Siya nga pala, di ba hindi mo na magkikita dapat ang ikakasal? Malas yun, boss. Panenermon niya. Elena is right, hon. Pagsang-ayon ni Annie at naglalakad palayo. But, akmang pipigilan niya ito pero naglakad ito papalayo. Nagngit-ngit na lang ang ngipin ni Sebastian sa inis nang dilatan pa siya ni Elena. Kahit sa kasal ko, hindi ka pa rin tumitigil na sirain ang araw ko. Nagsisituloy ako na inibitahan pa kita sa kasal ko. Piping saad nito. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Nang dumating si Lucas, ay nagsimula na ang seremonya. Ay, Annie Mercado, take Sebastian Montessori to be my husband. I promise to be true to you in good times, in sickness, and in health. I will love and honor you in all the days of my life. Maluhaluhang sambit ni Annie. Ay, Sebastian Montessori, take Annie Mercado to be my wife. I promise to be true to you in good times, in sickness, and in health. I will love and honor you all the days of my life. Tugon naman ni Sebastian. Binasbasan ng pari ang dalawang taong nagmamahalan habang saksi ang Diyos. Do you take Sebastian Montessori as your lawful husband, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, to love and cherish, until death do you part? Seryosong tanong ng pari. Punong-puno ng samut-saring emosyon na tumingin si Annie kay Sebastian bago sumagot. I do, father. Lumingon naman ang pari kay Sebastian at seryosong nagtanong. Do you take Annie Mercado as your lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and cherish, until death do you part? Marahang hinaplos ni Sebastian ang kamay ni Annie bago sumagot. I do. Samantala, kapwang tumayo sina Elena at Lucas para ibigay ang singsing sa pari. Nagpatintero pa ang dalawa kung sino ang mauuna. Ikaw nang mauna! Mariing saad ni Elena. Do you want my kiss?
Masyado pang maaga para dyan. Biro naman ni Lucas. Kung wala lang tayo sa simbahan, nasapak na kita. Kapwa napatigil ang dalawa sa pagtatalo nang biglang tumikim ang pari. Kaya dali-dali silang nagtungo sa pari para ibigay ang singsing. Mukhang may isusunod akong ikakasal. Makabuluhan nang umiti ang pari habang nakatingin kina Lucas at Elena. Yes, Father. Malapit na. Nakangising pagsang-ayon ni Lucas habang makabuluhang nakatingin kay Elena na ikinairap nito. Kapwang bumalik sa upuan ng dalawa habang nagtatangisan ng tingin. Muling tumikim ang pare para ipagpatuloy ang seremonya. I take this ring as a sign of my love and faithfulness in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nakangiting saad ni Annie habang dahan-dahang sinusuot ang singsing sa daliri ni Sebastian. Marahan namang hinaplos ni Sebastian ang kamay ni Annie at dahan-dahang sinuot ang singsing nito. I take this ring as a sign of my love and faithfulness in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You may now kiss. Hindi na natuloy ng pari ang kanyang sasabihin nang mariing hinalikan ni Sebastian si Annie. Uy, excited na si boss kasi magmumukbang na sila ni Beshi. Mapanuksong hiyaw ni Elena habang pumapalakpak. Huwag kang mainggit. Kung gusto mo, ay pwede rin tayong magmukbang. Malanding sambit ni Lucas at inakbayan siya. Huwag kang ang epal, baka hindi ako makapagpigil. Nauubos ang pasensya na bulong ni Elena. Na ano? Ngising tanong nito habang nakataas ang kaliwang kilay. Baka mapatay kita. Mariing bulong nito at iniwasang marinig ng iba. I really like when you become aggressive to me. You become more hotter in my eyes. Malanding sagot nito, kaya naman napairap si Elena. Pagkatapos ng kasal, ay binato ni Annie ang kanyang bouquet patalikod. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang masalo niya ito habang si Lucas ay nasalo naman ang medyas ni Annie. What is this? Naiinis na saad ni Elena habang napatingin sa hawak niyang bouquet. It seems we have a future couple here. Mapang-asar na sambit ni Sebastian na kinairap ni Elena. It's my time to shine. Binibwisit niya ako. Pues, bibwisitin ko rin ang love life niya. Gantihan lang. Nasa akin din ang huling halakhak. Natatawa niyang sambit sa kanyang isip. Ako ang ninong sa kasal niyo. Nakangising saad ni Sebastian kay Elena. Hell no, hindi ko typang lalaking yan. Hindi ako pumapatol sa reject. Nandidiring tumingin si Elena kay Lucas. Sa una lang yan binibini, pero sa huli, hindi mo namamalayan na magiging akin ka. Nakangising sambit ni Lucas habang mariing inilapit ang mukha kay Elena. Go pre, support ako sa'yo. Panggatong naman ni Sebastian na kinairap ni Elena. Alam mo naman di ba boss, kung sino ang type ko? Mariing tumingin si Elena kay Annie at kumindat. Stop staring at my wife. Pikon nitong banta na kinatawa ni Elena. Napailing na lang si Annie sa kakulitan ng dalawa at napakunot ang kanyang noo na napatingin sa mukha ni Lucas. Lucas, anong nangyari sa mukha mo? Bakit sobrang kapal ng foundation mo? Para kang bangkay. Nagtataka niyang tanong at marahang hinawakan ang pisngi nito. Biglang tumikim si Sebastian nang kinaagaw ng atensyon ni Annie. Napangiti na lang siya nang mapansin na mukhang nagseselos ang kanyang asawa. He becomes hotter when he gets jealous. Natatawa namang sumingit si Lucas. Pinanggigilan lang kasi ako ng isang magandang dilag kaya may kailangan akong takpan sa mukha ko. Nakangising sambit nito, sabay kindat kay Elena na kinairap naman nito. Gusto mo talaga ang maging panda ha? Pikon na saad ni Elena at hinabol ang nakangising si Lucas para sapakin. Kapwang nagkatinginan ang mag-asawa at napangisi. May something nga sa kanila. Bulong ni Annie sa kanyang asawa. Kapanganakan na ni Annie kaya hindi mapakali si Sebastian habang hinihintay ang resulta ng panganganak nito. Halos mag-iisang oras na si Annie sa loob ng operation room kaya mas lalong nag-aalala ang lalaki. Nagpadagdag din sa kanyang pagkabahala nang malaman na maselan ang pagbubuntis nito kaya cesarean ang gagawin rito. She will be alright.
Pagpapakalma niya sa kanyang sarili. Boss, hinay-hinay lang, baka mahimatay ka naman. Nag-aalalang sambit ni Elena. Hindi niya iyon pinagtuunan ng pansin. Ang tanging nasa isip niya ngayon, ang kalagayan ng kanyang mag-ina. Natigilan siya nang lumabas ang doktor mula sa operating room. How's my child and my wife, Doc? Nag-aalalang tanong ni Sebastian. They are safe now. Kailangan lang magpahinga ni Miss De Guzman dahil maraming dugo ang nawala sa kanya. The baby need to take some vitamins to avoid any disease and contamination. Ganon din si Mommy kasi nanghihina pa ito. You can visit them. That's all. Excuse me. Yumuko ang doktor at nagpaalam. Marahang napakapit si Sebastian sa upuan na gawa sa bakal para makakuha ng suporta. Ramdam niya kasi ang panginginig ng kanyang binti. Dagdag pa ang tagaktak ng pawis sa kanyang likuran na senyales ng sobrang kaba. Kinakabahan man ay marahan siyang huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Pinanatili niyang maging kalmado ang sarili at hinungo ang recovery room kung nasaan ang kanyang mag-ina. Bumungad sa kanya ang maputlang mukha ni Annie. Marahan siyang umupo sa tabi nito at buong pag-iingat na hinawakan ang kamay ng asawa. Nakita niya ang marahan nitong pagkurap habang nakatitig sa kanya. Hindi niya mabasa ang iniisip nito dahil sa blanko nitong mukha. Marahang ngumiti si Sebastian. Do you need anything? Do you want to eat? I can order what you want. Malambing na sabi niya habang pinaglalaroan ang malambot nitong buhok. Umiling lang si Annie. I'm fine. Paos nitong sambit. He's there. Tinuro nito ang duyan kung nasaan ang bagong silang na sanggol na payapang natutulog. You can visit him. Nakangiting tumango si Sebastian at marahang hinalikan ang noo ng asawa. Napakuyom ang kanyang kamao habang pinagmamasdan ang kanyang anak na lalaki na payapang natutulog. Ramdam niya pa rin ang panginginig pero pilit niya pa rin maging kalmado. My son. Buong pag-iingat niya iyong kinuha at nilagay sa kanyang bisig. Nakaramdam siya ng kakaibang kiliti sa tuwing pinagmamasdan ang inosenteng mukha ng sanggol. Kamukhang kamukha ito ng kanyang ina. Siguro, ang tangos lang ng ilong at kulay asul na mata ang nakuha nito sa kanya. Napakagwapo niya. Mahinang sambit ni Sebastian kay Annie. Nakangiting tumango naman si Annie bilang pagsang-ayon at marahang hinaplos ang pisngi ng sanggol. Anong gusto mong ipangalan sa kanya? Malambing na tanong ni Sebastian. Umirap na lang si Annie. Ako na nga ang nag-ire. Ako pa rin ang mag-iisip ng pangalan niya. Masungit nitong sambit. Ikaw naman, kung sa bagay, puro pasarap lang kasi ang alam mo. Hindi mo alam kung gaano kahirap manganak. Mahabang sermon nito na siyang kinaurong ng dila ni Sebastian. Bakit ko ba nakalimutan? Nakaugali din ito, ang baliw kong sekretarya. Kaya nga, naging magkaibigan ng dalawang yun. Pipin niyang bulong. Si Elena kasi ang nag-aalaga rito kapag nasa opisina siya. Hindi na siya nag-hire ng bagong sekretarya dahil walang tumatagal sa ugali niya at ang iba ay puro kalandian lang ang ginagawa. Pero panigurado kung ano-ano na naman ang kabalbalang itinuturo nito sa kanyang asawa. Buti na lang ay naroon si Lucas para ibalita ang nangyari. Ginawa niya kasi itong guard para sa seguridad ng mag-ina niya. Pero mahirap ding magtiwala sa isang yon, lalo na at patay na patay kay Elena. Napabalik siya sa realidad nang tumabingi ang mukha niya. Bakit natigilan ka? Nagsisisi ka bang pinakasalan mo ko? Mataray nitong tanong. Kasalanan mo naman kasi ito eh. Paano ba naman? Hindi mo ko tinigilan. Para kang lobo na nanlapa. Pero sa larangan ng problema, hindi ka maaasahan. Mahabang sermon nito habang salubong ang kilay. Napabuntong hininga na lang siya at hinalikan ang noo nito. I will name him Sonny. Napakunot ang noo ni Annie. Sonny? Bakit? Cause he gave light to our life. Malambing na sambit ni Sebastian na siyang kinangiti ni Annie. Isang linggo na ang nakakalipas magmula nang ipanganak ni Annie si baby Sonny.
Kahit nasa kumpanya siya para magtrabaho, ay binibigyan niya pa rin ng time ang kanyang mag-ina. Pagkatapos ng meeting, ay dali-dali agad siyang umuwi. Sa kanyang pag-uwi, ay sinalubong siya ng mainit na yakap ng kanyang asawa. May hawak itong sandok na tila kakaluto lang. "Welcome home. Wait lang, ihahanda ko lang itong mga pagkain." Nakangiti niyang tiningnan ang kanyang anak sa duyan. Maaliwalas ang mukha nito na tila natutuwa sa pagdating ng kanyang ama. Dali-dali siyang nagpalit ng damit at naghugas ng kanyang kamay. Pagkatapos ay pinuntahan ang kanyang anak at kinarga. Napatingin siya sa kanyang asawa na nakangiting nakaupo sa pagkainan. Nakangiti niya itong tinabihan at sinabayang kumain. "How's the company?" Nag-aalalang tanong ni Annie. "It's fine. You don't need to worry." Ngumiti siya ng matamis para ipahiwatig na maayos lang ang lahat. "Nasaan yung dalawa?" Tanong ni Sebastian na tinutukoy nito sina Elena at Lucas. "Ewan, siguro naglalabing-labing." Nakangiwing sambit ni Annie habang patuloy na sumusubo. "Tayo kaya, kailan ulit maglalabing-labing?" Mapanuksong ngisi na sambit ni Sebastian sabay kindat. "Enough!" Naiinis na suway niya rito. "Wife naman." Nakanguso nitong sambit. "Kakapanganak ko pa lang. Baka bumuka ang tahi ko kapag ginawa natin yon." Nahihiyang suway nito habang umiiwas ng tingin. "Ha? Ano bang tinutukoy mo? Kada lang naman ang ibig kong sabihin." Nakangisi nitong sagot. "Unless, iba yung nasa isip mo." Mapanukso nitong sambit. "Shut up!" Pulang-pula ang mukha ni Annie sa sobrang hiya. "Wife, I like what you're thinking." Kumindat pa si Sebastian na ikinapula ng mukha ng kanyang asawa. "Tse!" Napailing na lang siya at pinagmasdang tumayo ang kanyang asawa papunta sa kanilang anak. Si Sebastian na ang nagligpit ng kanilang pinagkainan habang ang kanyang asawa ay pinapadede ang kanilang baby Sonny. Napanguso na lang siya habang nakatingin sa malalaking dibdib ng kanyang asawa. Inirapan lang siya ni Annie. "Tumigil ka." Pagkatapos maghugas ay napatingin siya sa kanyang asawa na nakatulog na sa sofa, habang ang kanilang anak ay nakatulog din sa dibdib nito. Napatitig siya kay Annie para kumuha ng lakas dahil sa maraming suliranin sa kumpanya. Bumaba ang rank ng kanyang kumpanya dahil sa issue. Pero hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay kasama niya ang kanyang pamilya. Dati, importante sa kanya ang kasikatan. Pero ngayon, ang tanging mag-ina niya lang ang mahalaga para sa kanya. Napagtanto niya na hindi mabibili ng pera ang kaligayahan. Napagtanto niya rin na hindi ang dami ng pera ang magiging basihan sa pagiging mayaman, dahil ang masayang pamilya ang tunay na kayamanan. Oo, maaaring dumating ang pagkakataon na mapagod sila sa isa't isa. Mapapagod lang sila, pero hindi nila susukuan ang kanilang pagsasama. Alang-alang sa kanilang sumpaan na saksi ang Diyos. Simula nang makilala niya si Annie, binago nito ang kanyang paniniwala. Napansin niya na kaya niya palang magmahal sa kabila ng hindi niya naranasan na pagmamahal sa kanyang sariling magulang. Natutunan niya sa kanyang buhay na love is no limit. Minsan, mahirap aminin ang totoong nararamdaman para sa isang tao. Ngunit sa bawat pagtingin niya sa mata nito, ramdam niya ang espesyal na koneksyon na hindi maipaliwanag. Kahit pa itanggi niya sa sarili ang damdamin, alam niyang mayroong espasyo sa puso niya para sa magandang babae na naging ina ng kanyang anak. Handa siyang tanggapin ang lahat ng ito ng buong buo, walang pag-aalinlangan. Basta ngayon, alam niya sa sarili niya na masaya ang puso niya dahil tuluyang nakumpleto ang buhay niya. Nakumpleto iyon nang dumating si Annie sa buhay niya. Laking pasasalamat niya rin sa kanyang asawa na nagkaroon sila ng Sonny, kaya naramdaman niya na walang kulang sa pagkatao niya. Napatingin si Sebastian sa altar na gawa ng kanyang asawa at ngumiti. "Thank you, God, for blessing me with Annie."
and Sonny in my life. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!